Okay, magandang umaga po sa bawat isa sa atin at muli ho tayo nagpapasalamat sa Diyos sa napakagandang umaga. Do kanina ay medyo umuulan-ulan at ang umaga ay malamig at masarap mag-extra oras ng tulog. Pero sa ating mga mananampalataya ay mas masarap bumangon at sambahin ang Panginoon. At ito ay pawang napakabuti na ating gawin. And today is Sunday, and according to the Word of God, it is the Lord's Day. At isa sini-stress ho natin, it is not Family Day. Maling kaisipan na sabihin na ang Sunday ay Family Day. I'm not saying na masamang magkaroon ng oras sa pamilya, no, but our priority should be the worship of God during this day. Ano po? So nawa, tayo ho, maging ang ating mga kapatiran nakatunghay sa ating live stream. Welcome po sa bawat isa. At ating sisimula ng ating gawain sa first part ng ating gawain sa umaga, ang ating Sunday School. But before we go sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay tayo ho muna ay pangungunahan sa pag-awit. Tayo po ay umawit ng books of the Bible, and pagkatapos ay isang napakagandang awitin ng pananampalataya. Brother Gab, could you please come to lead us? First and second,
tells me what my Father hath in store for every day. And though I tread a darksome path, give sunshine all the way. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. He tells the one whose loving heart can feel my deepest woe. When its sorrow bears apart, the none can bear me more. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. At isang napakagandang awitin po yun. And if you are following our studies sa Time in the Word, it's obvious kung saan talata ng salita ng Panginoon hango ang inawit natin. Ang sabi ng 1 John 4:19, we love Him. Why? Bakit daw natin mahal ang Panginoon? Dahil binigyan niya tayo ng 1,000,000, dahil binigay niya yung ating pinagpe-pray, dahil pinayaman niya tayo, pinagaling niya tayo. Well, actually, no. Ang cause, ang sanhi ng pagmamahal sa Panginoon is because, sabi ng Bible, because He first loved us. So when it comes to action-reaction, or cause and effect, I should say, the cause, ang sanhi ay ang pagmamahal ng Panginoon, at ang epekto ng tunay na pagkaranas ng pagmamahal, ang nagliligtas na pagmamahal ng Diyos, ay mamahalin natin siya. And I don't want to belabor the point na atin hong biniinan last Friday sa atin hong Time in the Word, and I hope ang bawat isa ay nakikinig doon, kundi atin na rin na pag-aralan sa ating Sunday School na isa sa primary na katangian ng tunay na Kristiyano ay ano? Mahal niya ang Panginoon. Ang sabi ho ni Apostol Pedro, to them that believe, He is precious. So kung tunay kang sumasampalataya kay Kristo, mahalaga si Jesus sa iyo. Kung hindi mahalaga si Jesus sa iyo, baka may relihiyon ka, baka meron kang tradisyon na nakasanayan, baka alam mo ang pangalan ni Jesus o maaari nag-aangking kang Kristiyano. Pero kung hindi mahalaga sa iyo si Jesus, sang-ayon sa Biblia, ito'y nagpapakita ng hindi pagiging tunay na mananampalataya. So, masyado siguro maaga, but let me ask a question, do you love Jesus? Again, not just with the lip service na, oh, mahal ko si Jesus, but do we love Jesus? At salamat sa Panginoon sa napakagandang katotohanan po na yan. Okay, tayo ho ay magpatuloy. At again, welcome po sa ating mga kapatiran, kaibigan na ngayon pa lamang ho nakatunghay sa ating live stream. Ito ang ating Sunday School, and we are discussing or studying about the attributes of God at mga katangian ng Panginoon, and we are now in the realm of the moral attributes of God. Mga moral na katangian ng ating Panginoon. And when we say moral attributes, hindi ito ibig sabihin nag-a-abide sa particular standards or morals ang ating Panginoon, but He is the standard. Siya ang pamantayan ng lahat ng mga perpekto at napakagandang katangian na ito sa kanyang pakikitungo sa kanyang o sa ating kanyang mga nilalang.
We have studied, bago tayo dumako sa ating review, baka malibang si Brother Paul, ay mag-pray muna tayo. Hingin natin ang gabay ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, salamat po na minahal mo kami. Na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang sa pamamagitan niya kami ay magkaroon ng buhay, ng kaligtasan, ng kapatawaran, ng paghuhugas ng aming mga kasalanan. Sa pamamagitan niya kami ay inaring ganap at naging katanggap-tanggap sa iyo. At Panginoon, muli aming dinideklara ang katotohanan na hiwalay kay Kristo ang naghihintay sa amin ay parusa. Hiwalay kay Jesus ang naghihintay sa amin ay walang hanggang impyerno. Pero kagaya na sinabi ng iyong salita, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Salamat po. Salamat po sa iyong pagmamahal. At Lord, aming hiling, kung meron man po sa amin dito ngayon at maging sa mga nakikinig o nanonood sa aming live stream na wala pa kay Kristo, hindi pa tunay na sumasampalataya kay Kristo, mahabag ka sapagkat ikaw lamang ang makapagbubukas ng puso. Ikaw lamang ang makapaglalapit kay Kristo. At muli sa aming pag-aaral, O Diyos, tulungan mo kami. Dahil liban na ikaw ang magbukas ng aming mga mata, ang mga bagay na ito'y pawang magiging dilim at hindi magiging kasanayan o magiging karunungan na magdudulot ng kabanalan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Amin din pong hinihiling sa iyo, O Diyos, na siyasatin mo kami. Anumang mali, anumang kasalanan, anumang paglabag sa iyong kautusan, anumang pagnanasa na laban sa iyong kabanalan. Mga hindi nabantayang salita, patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na patuloy sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na patayin, labanan ang mga kasalanang nakatahan pa na ito sa amin. At awa tunay, hindi lamang maging bukang bibig, kung hindi makita sa aming mga buhay na mahal namin ang aming Panginoong Jesus. Na minamahal ka namin ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Muli, O Diyos, samahan mo kami sa pag-aaral na ito. Patuloy na ikaw lamang ang maluwalhati. Ito'y patuloy na magdala sa amin sa mas malalim pa na pagsamba sa iyo. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, as I've said, tayo ay nag-aaral ng mga katangian ng Panginoon patungkol sa mga moral na katangian ng Panginoon, that is sa kanyang pakikitungo sa atin na kanyang mga nilikha. And the last few Sundays, I think 3 Sundays, we have studied about the goodness of God, the benevolence of God, and the love of God. Last Sunday, we talked about the love of God at kung paano maraming mga tao ay inaabuso o may maling pananaw sa pag-ibig ng Diyos. And nangyayari yun kapag ang atin hong pananaw sa Diyos ay mas tinitingnan natin ng Diyos na katulad natin kaysa tinitingnan natin ng Diyos na pinahayag ng salita ng Panginoon. Sabi nga ng book of Isaiah, I think Isaiah chapter 8, buksan lang natin sandali. Isaiah chapter 8 verse number 20, if I remember the verse correctly. Isaiah chapter 8 verse 20, yes, ang sabi ng Isaiah 8 verse 20, to the law and to the testimonies. To the law and to the testimony, and that is none other than the word of God. Saan daw tayo pupunta? Sa salita ng Diyos. At ang sabi, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. At dito ho nahuhulog at nalalagay ang maraming mga tao na mas itinutulad nila ang Diyos sa tao kaysa sa tinitingnan nila ang Diyos sang ayon sa kapahayagan ng perpektong salita ng Panginoon. Anong ibig sabihin? We gave an example last Sunday na meron mga tao na iniisip nila na ang Diyos ay mapagmahal, hindi maaari, hindi po pwede na siya'y magpaparusa sa impyerno ng walang hanggan. Dahil tayo bilang mga tao, hindi natin kayang isipin yun.
Well, it just proves the point na hindi natin alam kung gaano kataas, napaka-deficient ng ating pananaw, kung gaano kadakila ang Diyos. Alala niyo, kung di ko nagkakamali, si Kuya Ricky ang ginamit kong example. Kung sinuntok kita, may problema tayo, baka hanggang sa barangay, maaayos na yon. Pero pag sinuntok ko ang presidente, baka hindi na ako umabot kahit sa police station, doon pa lang, latag na. Bakit? At makikita natin pareho ang ginawang kasalanan, pero mas mataas ang posisyon ng pinagkasalaan, and it requires greater punishment. At pagdating sa Diyos, walang hanggan na mas mataas ang Panginoon. Therefore, listen, ang bawat kasalanan ay karapat-dapat lamang ng walang hanggang parusa. Nagpapakita ito kung gaano kataas ang ating Diyos. So what I'm trying to say is yung kaisipan na ang Diyos ay mapagmahal, hindi siya magpaparusa sa impyerno magpakailanman. Well, yun ay merong maling pagkaunawa. Una, sabi nga natin, sa kadakilaan ng Diyos, sa kalaliman at karumihan ng kasalanan sa harapan ng Panginoon, and may maling pagkaunawa sa pagmamahal ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, oo, pagmamahal, ngunit ito'y matuwid at banal na pagmamahal. At sa pagmamahal nga ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang bayaran ang ating mga kasalanan. So ang pagmamahal ng Diyos ay hindi siya nag-o-overlook. Ano yung salitang nag-o-overlook? Ano yung salitang go? Hindi siya nagwawalang bahala sa kasalanan. Ang pagmamahal ng Diyos actually dinil ang kasalanan. At binigay niya si Jesus. So ang pagmamahal ng Diyos sa Biblia, as I've said, balikan lang natin ang isang napakahalagang talata sa 1 John chapter 4. Sapagkat marami hong mga tao ang kanilang ang imahe, ang larawan, I should say, ang larawan na lumalabas pag sinabing love of God. Pag sinabing pagmamahal ng Diyos, ano ang larawan na lumalabas sa inyong kaisipan? Kung mahal ako ng Diyos, dapat wala akong problema. Kung mahal ako ng Diyos, dapat maganda bahay ko, may pera ako, wala akong karamdaman. Yun ang madalas na larawan ng, tama ho ba? Tama ba? Yun ang larawan sa isip ng mga tao ng pagmamahal ng Diyos. Pero sa Biblia, ang kapahayagan, ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay ito. 1 John chapter 4, verse number 9. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. So this is how God manifested. This is how God exposed or revealed. Ganito niya pinakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So burahin niyo na ho yung larawan sa kaisipan na kung mahal ka ng Diyos, ikaw ay masaya, walang problema at walang karamdaman. Ay lagay niyong larawan doon na si Jesus na nabayubay sa krus at muling nabuhay. Yun ang larawan ng pagmamahal ng Panginoon. At gaya nga ho nung ating hamon nakaraan, naging totoo na ba sa iyo ito? Naranasan mo na ba ang pagmamahal ng Diyos na ito? Sabi ko nga ho minsan doon sa kausap ko, alam niyo yung kantang Kordero ng Diyos? Sabi niyo, oo, Kordero ng Diyos. Tuloy niyo, nag-aalis ng ng mga kasalanan. Sabi ko, nangyari na ba sa iyo yun? You can sing all about love, but it's different when you have fallen in love. Nangyari na ba? Naranasan mo na ba? That is, sinampalatayanan mo na ba itong pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos na binigay niya ang kanyang, sumampalataya ka na ba kay Jesus? Nagtiwala ka na ba sa Ebanghelyo? At ito ang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Huwag ngayong umaga, susubukan natin sa biyaya ho ng Panginoon na tingnan ang tatlo pa. Masyado tayong nagiging mabagal sa ating pag-usad sa pag-aaral, and ako ay maglalakas loob na subukan nating tignan, Lord willing, ang tatlo pang katangian na nasa ilalim ng tinatawag nating moral attributes of God. And that is not other than God's mercy, grace, and patience.
Or sa iba, ang salin niyan ay long-suffering, pagpapahinuhod, pagtitiis, pasensya. Ang habag, ang biyaya, at pasensya ng ating Panginoon. Buksan lang natin sa Exodus chapter 34. Kadalasan sa Bible, ang tatlong katangian na ito ay magkakasama na inilalarawan patungkol sa Panginoon. Exodus chapter 34, let's just look at one. Exodus chapter 34, verse number 6. Exodus 34, verse 6. Ito po ang sabi. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and in truth. So, if I'm not mistaken, ay ito ay may kinalaman doon ho sa, yung pagre-reveal ng Panginoon sa kanyang sarili na kanyang pinakilala. Verse 5, and the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Napag-aralan natin yung goodness ng Panginoon. We have studied about the truth or the truthfulness of God, that God is the God of truth and the true God. At nahandyan ho ang tatlo pang katangian. He is merciful, gracious, and long-suffering. Kagaya nga nung ginamit nating English is, siya ay patient. Sa Micah chapter 7 verse 18, ang sabi, who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. So naririto ang Diyos, siya ay nalulugod sa kahabagan. Psalm 103 verse 8, the Lord is merciful, gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. So again, this sabihin natin trinity of moral attributes ay madalas magkakasama, inilalarawan sa ating Panginoon. Psalm 145 verse 8, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. Again, gracious, slow to anger, great mercy. So, itong tatlong ito ay madalas naglalarawan sa ating Panginoon. Now, ano ang ibig sabihin ito? Meron pa rin itong pagkakaiba. At may mga pagkakataon sa Bible, mapapansin na almost interchangeable ang pagkakagamit ho sa kanila. But to put a specific definition, God's mercy means it is God's goodness toward those in misery and distress. Ang habag ng Panginoon ay ang kabutihan o pagmamahal ng Diyos sa mga nasa mahirap, delikado, mabigat na kalagayan. Okay? 'Di ba? Halimbawa, naalala ko madalang na yata ngayon yung Kapwa Ko Mahal Ko. Sino nakakaalala nung programa na yun sa television? Kapwa Ko Mahal Ko? Wala nakakaalala. Kung saan pinipresenta yung mga taong may sakit, at minsan pag nakita mo yung kalagayan nila, nadudurog yung puso mo, at merong mga tao sa biyaya ng Panginoon, ano talaga? Kinukuha yung telepono, dinadial yung number, at nagbibigay talaga. Ano tawag doon? Sila ay naawa. Mercy. Nakita nila yung distress, nakita nila yung misery, nakita nila yung kahabag-habag na kalagayan, at naawa sila. So that is the better understanding of God's mercy. Now, pagdating sa grace, God's grace is God's goodness and love toward those who deserve only punishment. Ito daw yung kabutihan ng Diyos doon sa mga ang karapat-dapat ay hindi kabutihan. Ang dapat sana ay parusa. Yung karapat-dapat sanang parusahan, yung again, take note of the word karapat-dapat. Ano sabihin ng karapat-dapat? Sino ba ang karapat-dapat ikulong? Yung mga lumabag sa batas. Karapat-dapat. At actually mali kung wala sila sa
kulungan. Karapat dapat parusahan, pero hindi ibinigay ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos na ibinigay sa hindi karapat dapat. So that is God's grace, biyaya ng Panginoon. So, burahin muna natin yung larawan ulit na pagsabing ay biyaya. Pagkain, pera, material. Yun yung madalas na larawan sa ating kaisipan pag sinabi nating biyaya. Do yes, natawag niyang biyaya, pero sa Biblia at sa ating pag-uusapan tungkol sa katangian ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, o pagiging mabiyaya ng Panginoon, ay yung kanyang kabutihan na binibigay at pinapakita doon sa hindi karapat-dapat. Actually, ang dapat ay maparusahan. Pero pinapakitaan pa rin ng kabutihan. And then lastly, God's patience means God's goodness in withholding of punishment toward those who are in sin over a period of time. Yun daw, pasensya ng Diyos ay yung pagpipigil niya ng pagbibigay ng karapat-dapat na parusa doon sa mga nagkasala laban sa Kanya. Okay? And nilagyan ni Wayne Grudem yung kanyang definition ng patience na for a period of time. Mahalaga yun sapagkat tunay walang kasalanan na hindi babayaran. It's either binayaran ni Jesus sa krus or babayarang walang hanggan sa impyerno. So narito ho, God's mercy ay yung kanyang kabutihan sa mga nasa mahirap at abang kalagayan. God's grace ay yung pagbibigay niya. Okay, that's the key. Pagbibigay niya ng kabutihan dun sa dapat sanang parusahan. And yung God's patience, yung pasensya ng Panginoon, ay yung hindi niya pagbibigay. Kaya sana nakukuha niyo yung pagkakaiba. Hindi niya pagbibigay ng karapat-dapat na parusa dun sa dapat parusahan sa ilang panahon. Nagpapasensya ang ating Panginoon. Sa libro ni Wayne Grudem na Systematic Theology, ito ay nilagay niya sa ilalim ng goodness ng Panginoon, a manifestation of God's goodness. Pero sa libro naman ni Louis Berkhof sa kanyang Summary of Christian Doctrines, he treats this under the subpoints of the love of God. So kung napansin niyo ho, it's God's goodness or love doon sa mga nasa mahirap na kalagayan. It's God's goodness and love given to those na dapat sanang parusahan, and God's goodness and love in withholding punishment to those who deserve it for a period of or withholding punishment for a period of time to those who deserve them. So isa-isahin ho natin ito sa mas malalim pang pagkaunawa. Mas malalim pang pagkaunawa patungkol sa habag, biyaya, at pasensya ng ating Panginoon. So number 1, tingnan natin the mercy of God. The mercy of God. So, Kuya Robert, kung isang buong pamilya naman ho kayo, pwede ho kayo magsama-sama dyan sa bandang likuran, tabi-tabi, dahil magkakasama naman kayo sa bahay. So, nothing wrong with that. Ano po? Okay, so the mercy of God. As sabi ni Louis Berkhof, it may be defined as the goodness or love of God shown to those who are in misery or distress. So, yun na yung sinabi natin kanina. In His mercy, God reveals Himself as a compassionate God who pities those who are in misery and ever ready to relieve their distress. So, narito daw yung kabutihan o pagmamahal ng Diyos na Kanyang pinapakita, ibinibigay doon sa mga nasa aba o mahirap na kalagayan, at ito ay gumagawa para tulungan, para i-relieve, para sila'y alisin or bawasan yung mahirap na kalagayan na kanilang sitwasyon. Sabi ni Thomas Watson sa kanyang book na Body of Divinity, patungkol sa mercy of God, this relative goodness is nothing else but His mercy, which is
an innate propensity or inclination in God to pity and support such as are in misery. Ang sabi ho ni Thomas Watson, this is an innate propensity. Medyo malalim na English word. Ang ibig sabihin ng propensity, inclination. Dito siya naka-incline. Ito yung gawin niya na gawin. Ito yung katangian niya. Na anong katangian na ito? Na ang Diyos ay mahabag at bigyang tulong ang mga nasa mahirap na kalagayan. And paulit-ulit sa Bible, nabasa natin na God is merciful. Pero gusto kong diinan pa natin ito sa mga verses na talagang pumapatungkol ho dito. Buksan natin sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. And when Apostle Paul himself experienced great sufferings, siya dumanas ng matitinding mga pagdurusa, ang sabi niya, 2 Corinthians chapter 1, verse number 3, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ. And how did he describe the Father? The Father of mercies, ang Ama ng kahabagan, and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith ourselves are comforted of God. So sinawag niya the God of mercies. Why? Because He is the God who comforted them in all their tribulation, no? Sila'y dumadanas ng maraming pag-uusig, maraming kahirapan dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon, pamumuhay na maka-Diyos na pamumuhay, naranasan nila maulit ang tulong ng Diyos, ang paggawa ng Diyos, ang pagliligtas ng Panginoon sa mga mahihirap na kalagayan na yon. That's why Apostle Paul addressed the Father as the Father of mercies. At ang punto nun, He is the source of mercies. Kumbaga kung merong inventor, He is. Merong pinagmumulan, God is. Ang Diyos ang pinagmumulan ng kahabagan. Sa Daniel chapter 9, verse 9, ang sabi, To the Lord our God belongeth mercies and forgiveness, though we have rebelled against Him. So napakaganda nung context sa Daniel chapter 9. Ang bansang Israel, ang tao ng Panginoon, ang bayan ng Diyos ay under captivity. Anong ibig sabihin? Sila ay nasa ilalim ng pagkasakop. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, si Daniel, sila dinala doon sa Babylon. Sila'y alipin doon sa lugar na yun. At so the people of God are under captivity at nahandoon pa rin sa gitna ng kalagayan na yon, nakakatanggap sila ng tulong, gabay, pag-iingat ng Diyos, at yun yung nagbugso na nagsabi upang sabihin, To the Lord our God belongeth mercies, mga kahabagan. Kung nyo naaalala sa Matthew chapter 9 verse 27, merong dalawang bulag. Anong dumaan ang ating Panginoong Kristo, sila'y sumunod kay Jesus at naghuhumiyaw na nagsasabing, Thou Son of David, have mercy on us. Mahabag ka sa amin. Bakit? Anong kalagayan nila? Sila ay bulag. At huwag niyo sanang isipin, yung mga bulag noon ay kagaya ng kalagayan ng bulag ngayon. Yung mga bulag ngayon, yes, mahirap ang kalagayan nila, pero mas mahirap noon. Ngayon ay may mga batas patungkol sa mga disabled. Ngayon ay may mga ahensya ng gobyerno at paraan ng gobyerno para tulungan ang mga disabled. Nung panahon na yun, napakahirap. Kung ikaw ay disabled, ang tanging paraan mo na lamang para magkaroon ng kabuhayan ay mamalimos. At ang sabi ng salita ng Diyos, itong dalawang lalaking ito na bulag ay naghuhumiyaw kay Jesus, have mercy on us. Yun ay sila'y nasa abang kalagayan, nasa mahirap na kalagayan at humihingi sila ng habag mula sa Diyos.
So tingnan ho natin, ano-ano ho ba, anong masasabi, anong sinasabi ng Biblia tungkol sa kahabagan ng Panginoon? Una, ang kahabagan ng Diyos ay sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang kahabagan ng Diyos ay sa lahat ng kanyang mga nilalang. Hindi ito, listen, hindi ito limitado sa tao. Ang kahabagan ng Diyos ay sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang sabi ng Psalm 145 verse 9, ang sabi, "It is good, the Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works." Ang mga matindi at malambot at masarap na kahabagan ng Diyos ay iskanin daw sa lahat ng kanyang mga nilalang. So again, nahandoon ang kahabagan ng Panginoon. Hindi lamang ito limitado sa tao, ito ay sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Yes, may mga pagkakataon, naalala ko ho nung kami nasa Amerika, usong-uso yung mga palabas patungkol sa mga animal rescue. Siguro minsan nakakapanood kayo noon sa inyong mga Facebook feed na nahulog yung tuta doon sa bangin at merong tao laan doon sa bangin para iligtas yung tuta. Tama? Sila kapanood ng ganon? Or di man tuta, gansa, kung ano man yung nasa delikadong kalagayan, tapos merong sino nakapanood nun? Sinong wala pang napapanood? Siguro lahat tayo naka-encounter ng gano'n. O siguro nakakita ka ng pugad at may inakay doon, na gutom at sinubukan mong pakainin hanggang siya'y naging ibong malaya ng lumipad. And that is nothing than God's mercy working through agents, mga kaparaan na ginagamit ng Diyos for His mercy. So what I'm trying to say ay ang kahabagan ng Diyos ay hindi lamang sa mga taong nasa mahirap na kalagayan, kung hindi maging sa lahat ng mga nilikha ng Diyos na nasa delikado at mapanganib na sitwasyon. Well, ito ho ay especially enjoyed ng mga taong may takot at nagmamahal sa Panginoon. Yes, ang habag ng Diyos ay sa lahat ng kanyang mga nilalang, pero mas espesyal sa mga taong nandoon ang pagmamahal at pagkatakot sa Kanya. Ang sabi ng Psalm 86 verse 5, "For Thou, Lord, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon Thee." Nandun yung maraming kahabagan ng Panginoon sa mga tumatawag sa Kanya. So again, welcome po sa ating mga kapatiran na ngayon pa lamang dumating. And I'm very, very glad to see ilang mga tao na matagal nating hindi, isa talagang more than a year, ating hindi nakita. Lord Jim, welcome po. And we are looking at the moral attributes of God, God's mercy, yung kahabagan ng Panginoon. Well, for a few more considerations patungkol sa mercy ng Panginoon, ay akin hong hiniram ang ilang mga punto na sinabi ni Thomas Watson. And this is Thomas Watson sa kanyang book na Body of Divinity. And hindi ito yung lahat ng sinabi niya. These are just some na gusto kong makita ho natin upang mas ma-appreciate pa natin ang kahabagan ng Diyos. At ang layunin ko sana kay kapag narinig natin yung salitang ang Diyos ay mahabagin, ang mga katotohanan ito ay magbalik sa ating mga kaisipan upang lalo natin siyang purihin at parangalan. So number 1, or letter A, with regards to God's mercy, itong sabi ni Thomas Watson, God is more inclined to mercy than wrath. God is more inclined to mercy than wrath. Ang Diyos daw ay mas nakahilig. Alam niyo yung salitang mas nakahilig? Mas naka-incline siya. Kung meron siyang mas gagawin, ay mas gagawin niya yung pagpapakita ng habag kaysa sa pagpapakita ng galit. At ito ay isang napakagandang katangian ng ating Panginoon. Buksan lang natin sandali sa Micah chapter 7. Binasa natin ito kanina, pero I want us to see it really in the Word of God.
Micah chapter 7, buksan po natin. Sa Micah chapter 7, verse number 18. Micah chapter 7, verse 18. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. So, basahin ko naman ngayon sa Tagalog. Sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad sa kasamaan at pinalalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit ng magpakilanman sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. So nahandoon yung translation sa English, He delighteth in mercy. Ang Diyos ay nalulugod sa kahabagan. Doon masaya. Kumbaga, nahandoon yung kagalakan ng Diyos na pag nagpapakita siya ng kahabagan sa kanyang mga nilalang. So mercy is free-flowing from God and wrath is rather extracted from Him by man's wickedness. Yung sinabi again ni Thomas Watson, ang Diyos ay mas inclined na magpakita ng kahabagan kaysa sa puot. Okay? Kumbaga ang Diyos, natural at gusto niyang magpakita ng kahabagan. Yung puot ng Diyos, yes, pinapakita niya ito, pero tila ito'y kailangang hugutin sa Kanya at nahuhugot ito sa pamamagitan ng mga masasamang gawa ng tao. Okay? So more inclined ang Diyos sa pagpapakita ng kahabagan. I-apply lang natin ng konti. Ano ngayon, Brother Paul? Well, lahat tayo dumaranas ng mahirap na sitwasyon. Tama ho ba? Lahat tayo nakakaranas ng masama, mahirap, mabigat na kalagayan. Ang isa sa mga magagandang panalangin kapag lumapit tayo sa Panginoon, Lord, Ikaw ay Diyos na nalulugod magpakita ng kahabagan. Mahabag ka sa akin ngayon. Ito yung kalagayan ko. So again, ito ay nawa magpakita sa atin ng mas matingkad sa katotohanan na ang Diyos ay Diyos na mahabagin. So number 1, or letter A, God is more inclined to mercy than to wrath. Letter B, there is no condition or there is no situation, but we may spy mercy in it. Spy. Again, si Thomas Watson na nagsulat ito is a Puritan ng 1600s kung nagkakamali at ito'y malalim na English. Sa madaling salita ito, walang sitwasyon sa buhay na wala kang makikitang habag ng Diyos. Walang sitwasyon sa buhay na hindi mo makikita ang habag ng Diyos. Kahit gaano kabigat, kahit gaano kahirap, kahit gaano kadilim, kahit na nalulunod ka sa luha, may makikita at makikita ka pa rin kahabagan ng Panginoon. Sa Lamentation 3 verse 22, ang sabi ho ni Jeremiah sa Lamentation 3:22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Dahil sa kahabagan ng Diyos, hindi tayo napupugnaw. Again, ang bayan ng Panginoon, ng Israel, sila'y dumadanas ng matinding kapighatian. Bakit? Dahil sila ay nagkasala laban sa Diyos. At pinarusahan sila ng Panginoon. At kapag binasa niyo ang Book of Lamentation, kaya yung tinawag na lamentation, to lament, panaghoy, matinding pagtangis, matinding pag-iyak ni Jeremiah dahil sa nakikita niyang kalagayan ng bayan ng Panginoon. Dumating na ang mga kaaway, pinapatay lalaki, babae, bata, napakarahas na nangyayari sa paligid. Napakatinding chaos. Pero sa gitna ng chaos na yun, ano pa rin ang sabi ni Jeremiah? It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Halimbawa, ikaw ay dumaating sa isang karamdaman. Oo, maaaring mabigat ang karamdaman.
Oo, maaaring masakit ang karamdaman, pero minsan, sana makita mo na yung sinasabi ng mga, oy, mahalaga, buhay pa rin. Alala ko si Brother Dave, nung binaha ang kanilang bahay, well, salamat pa rin sa Diyos. Na-wash out man ng maraming mga ari-arian, nadumihan man ng maraming mga bagay, pero salamat sa Diyos, buhay kami. Handun pa rin ang habag ng Panginoon. Walang sitwasyon na wala ang habag ng Panginoon. Gaano man to kahirap, gaano man to kalalim. Pangatlo, even the worst of people tastes of God's mercy. Kahit ang mga pinakamasasamang tao nakakatikim ng habag ng Panginoon. Yes? May mga tao na sa mahirap na kalagayan, pero kahit hindi sila mananampalataya, ay nakakatanggap pa rin ng tulad. Halimbawa, balik tayo doon sa naging epekto ng Bagyong Ulysses, madaming binaha. At merong mga, ang gobyerno ay nagpadala ng mga relief goods. Sila'y nasa abang kalagayan, mahirap na kalagayan, walang makain, walang mainom, dumating ang tulong, pagkain at inumin. Pero hindi Kristiyano, walang pakialam sa Diyos, pero dun sa kanyang abang kalagayan, nakatanggap siya ng tulong at mabuting bagay. Habag ng Diyos. Pangapat, all the mercy in the creature is derived from God and is but a drop from this ocean. Lahat ng kahabagan na pinapakita ng mga nilalang ay galing sa Diyos, at ito kumpara sa kahabagan ng Diyos ay patak lamang sa karagatan ng kahabagan ng Panginoon. Sabi again ni Paul sa 2 Corinthians 1:3, Blessed be the God and even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Siya ang pinanggagalingan ng lahat ng kahabagan. At ang sabi niya, that we may be able to comfort them. Ang kuha natin, with the comfort wherewith we were comforted by God. So yung natanggap na comfort, yung natanggap na kahabagan mula sa Diyos, ito rin ang panggagalingan ng pagpapakita ng kahabagan natin na kanyang mga nilalang. Ang habag ng magulang sa kanyang mga anak, sino naglagay nun sa puso ng makasalanang tao? Nyo ho? Naalala ko ho, meron kaming pinanood minsan dito sa Netflix patungkol sa mga hayop. At meron kung din nagkakamali mga leon na sinusubukang kainin ang isang wildebeest. Alam mo, parang baka sa wild beast, wildebeest. At sinubukan nilang kainin yung isang maliit. Yun ay abang kalagayan, yun ay mahirap na kalagayan. Pero anong ginawa ng matatanda na wildebeest? Sinugod yung leon na umaatake. Handun pa rin yung kahabagan ng Panginoon. Nakikita natin doon sa mga hayop. Yung kahabagan ng Diyos, hindi ba natin nakikita sa mga tao? Again, balik tayo doon sa ating ilustrasyon. Dumating ang trahedya, lindol, putok ng bulkan, bagyo. Ang Pilipino, sabi nga nila, talagang meron at merong magbibigay ng tulong. Saan galing yun? Wala ito ibang pinanggagalingan kung hindi ang habag din ng Diyos. Pero gaano mang kadaming kabutihan, gaano mang kadaming kahabagan ang ipakita ng tao sa kanyang kapwa-tao, so anmang nilalang ng Panginoon, ito ay patak lamang kumpara sa karagatan ng kahabagan ng Diyos na araw-araw, oras-oras, minu-minuto, pinapakita niya sa atin. Siguro meron ho ngayon dito na nasa mahirap na kalagayan at naranasan nyo at nararanasan nyo hanggang ngayon ang habag ng Diyos.
Again, kung hindi nyo inabutan, by definition, ang habag ng Diyos ay yung kabutihan niyang pinapakita doon sa mga nasa mahirap na kalagayan. Number next, God's mercy should make us humble. God's mercy should make us humble. Mercy is not a fruit of our goodness, but the fruit of God's goodness. Mercy is a gift which God bestows, sabi ni Thomas Watson. Alam niyo yun, yung nahabag, hindi dahil na may mabuti sa atin. Nakuha niyo? Halimbawa, again, balik tayo, nabaha. Sabi tayo, may mayaman, naawa siya, nagdala siya ng 1,000 kabang bigas, in-interview niya ba muna bawat bahay, ay, mabait ka ba o mabuti? Ay, masama ka, ayoko sa'yo. Hindi, lahat yun, babagsakan niya ng bigas. Ang habag ng Panginoon ay hindi nakabase sa ating kabutihan. Ang habag ng Diyos ay nakabase sa Kanyang kabutihan. Kaya kung tayo ay nakaranas ng kahabagan ng Diyos, meron tayong abang kalagayan, meron tayong mahirap na sitwasyon, at naranasan natin ang tulong ng Panginoon, hindi ito dapat magpayabang sa atin, kundi lalong magpakumbaba sa atin na sa ating hindi karapat-dapat na kalagayan, tayo ay kinaawaan ng Panginoon. The mercy of God should make us humble. Letter F, mercy stays the speedy execution of God's justice. In modern English, o sa Tagalogin na natin, ang habag ng Diyos ay samantalang nagpapahinto sa dagliang hatol ng Diyos sa ating kasalanan. Sa 2 Samuel chapter 6, wala tayong oras para basahin ang buong pangyayari. Merong lalaking nagngangalang Uza. A-Z-A-H. Uza ang pangalan niya. Si Uza ay isang tapat na sundalo. Si Uza ay isang mahusay na tao. At noong yung Ark of the Covenant ng Panginoon ay kanilang itinatravel pabalik sa Jerusalem, ito'y isinakay sa bagong karwahe at hinatak na mga hayop at siguro nalubak. Dahil wala pang simento at wala pang aspalto nung panahon na yon. Umalog ang karwahe, tutumba ang Ark of the Covenant. Kung ikaw yon, ikaw yung bantay, anong gagawin mo? Inunat ni Uza yung kanyang kamay para huwag tumumba. Hinawakan niya yung Ark of the Covenant ng Panginoon para huwag tumumba. Pero merong problema. Sang-ayon sa batas ng Diyos, ang pwede lang humawak sa Ark of the Covenant ay mga Levites. At si Uza ay hindi isang Levita. Ano nangyari? Pagkahawak ni Uza, right there and then, pinatay siya ng Diyos. Pinatay siya ng Diyos. Forward pa tayo sa biblical history. Acts chapter 5. Merong dalawang mag-asawa. Nag-usap sila sa bahay. Uy, maraming nangangailangan sa church. Ang gawin natin, ibenta natin yung isang lupa natin, pero sabihin natin yung napagbentahan, 5 million. Ang ibigay lang natin, 2 million. Pero sabihin natin, binigay natin lahat. Siyempre, ano naman, di ba? Para okay, para mabait tayong tignan. Okay? Nagbigay. Pagdating sa church, binigay yung 2 milyon. Again, nilalagyan ko lang ng detalye para mas magkaroon ng larawan sa inyong isip. At tinanong sila ni Pedro, binigay niyo ba lahat? Sabi niya, opo, binigay namin lahat. Sabi ni Pedro, bakit ka nagsinungaling sa Diyos?
Di ba desisyon nyo nung binenta nyo? Bakit ngayon nagsinungaling kayo sa Panginoon? Ang binigay nyo lang ay parte, tas pinalalabas yung binigay nyo, nagbigay na sila. Namatay si Ananias right there and then. Sa loob ng church, pinatay ng Diyos yung nagsinungaling. After ng ilang oras, dumating yung misis niya, si Safira, tinanong ulit, ganito ba ang pinagbentahan? Opo! Hindi niya alam, yung mister niya, nililibing na dun sa labas. At dahil nagsinungaling siya sa Panginoon, pinatay din siya ng Panginoon. Ano kaya kung gawin ng Diyos sa atin ngayon yun? Sa sandaling magkasala ka, lumabag ka sa utos ng Diyos, patay. Sasabihin ng iba, grabe naman, tindi naman nun, para naman, grabe na terror. O hindi nyo ba naaalala na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Nakalimutan na ba natin kung gaano kabanal ang Diyos? Pero Brother Paul, bakit walang bumubukang lupa? Bakit hindi bumabagsak ang kidlat? Bakit hindi ako namamatay? Nagkakasala ako. Ang tawag doon, habag. Na yung galit, yung parusa na dapat bumagsak agad sa iyo dahil ikay nagkasala laban sa Diyos ng banal, hanggang ngayon hindi pa rin bumabagsak. Ang tawag doon, awa ng Diyos. O, wag mong abusuin ang awa ng Diyos. Wag mong abusuin ang awa ng Diyos. Huwag mo sanang isipin na hindi darating ang parusa. Huwag sanang isipin na hindi nakikita ng Diyos ang kasalanan. Meron tayong mga young people dito, mga young people, huwag nyo sanang isipin, listen mga kabataan, huwag nyo sanang isipin na hindi nakikita ng Diyos ang paglapastangan nyo sa inyong mga magulang. Huwag nyo sanang isipin na hindi alam ng Diyos ang pagsisinungaling nyo kay nanay at tatay. Huwag nyo sanang isipin na hindi nakikita ng Diyos kung ano-ano yung mga bagay na tinitignan nyo sa inyong mga cellphone. Pero kaya hindi bumabagsak agad ang parusa ng Diyos ay dahil ang Diyos ay maawain. Pero hindi ito dapat sa atin magtulak para abusuhin ang awa ng Panginoon at isipin na hindi darating ang parusa. Ang awa ng Diyos ay nagpapabagal sa pagdating ng parusa ng Diyos sa kasalanan. And letter G, it is dreadful to have mercy as a witness against anyone. Nakakakilabot kapag ang habag ng Diyos ang tatayong testigo laban sa iyo sa araw ng paghukom. Alala niyo sa book of Proverbs? Sa Proverbs, sa mga young people natin, I hope na kayo pamilya pa rin. Sa Proverbs chapter 7, chapter 8, may pagkakataon na pinersonify ang wisdom. Yes? Ang wisdom ay nagsalita, ang wisdom ay nagsasabi. Ang tawag doon personification, anthropomorphism. Per your speech yun, na nagbibigay ng katangiang tao sa hindi naman tao. At dito, binigyan ng personification, ginamitan ng personification Thomas Watson ng habag ng Panginoon. At darating ang panahon na itong kahabagan ng Diyos ay tatayong testigo laban sa iyo. At sa harapan ng paghahatol ng Panginoon, sasabihin ng habag ng Diyos, naawa ako sa iyo, ang tagal kong hinintay na magsisi ka, pero hindi ka nagsisi, doon ka sa impyerno. Nakakatakot kapag ang habag ng Diyos ay tumayo bilang testigo laban sa iyo. Anong kailangan gawin? Habang nahahabag pa. Buksan natin sandali sa Romans chapter 2. I did not mean it to be like a preaching context. Romans chapter 2 verse
4. Romans chapter 2, verse 4. Ang sabi ni Apostol Pablo, simulan sa verse 3. Okay lang ho ba? Romans chapter 2, verse 3. Anong sabi? And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Ikaw na humahatol sa iba, pero ginagawa mo rin naman yung kasalanan nila. Tama? Yan, sinungaling yan. Ayoko dyan, dapat yan parusahan. Pero ikaw rin naman nagsisinungaling. Masamang tao yan, as if wala kang ginagawang kasamaan. At minsan, ang tingin natin sa ating sarili kapag tayong tumatayong hatol para tayong matuwid. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, iniisip mo ba, o tao, na humahatol ka sa iba, na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos? Anong sagot doon? No. Hindi ka makakatakas. Walang taong makakatakas sa hatol ng Diyos. Listen, ikaw man na naririto ngayon, binabaliwala mo ang salita ng Diyos, o sabihin natin, nandito ngayon, hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka pa rin makakatakas sa hatol ng Panginoon. Verse 4. Or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long suffering? The word despise, ang ibig sabihin pagwawalang bahala, hinahamak. Ilang araw ho namin kasama ang mga pamangkin ng misis ko, and we find it challenging na turuan si Eunice sa halaga ng centavos. Alam niyo pa ba yung centavos, mga bata? Sentimo ba? Sentimo. At pag nakakita ka ng 1,000 sa kalsada, pupulutin mo itong mabilisan. Pag nakakita ka ng 100, pupulutin mo ito walang palya. Pag nakakita ka ng 20, kukunin mo pa rin. Pag nakakita ka ng 5 piso, okay, kukunin mo pa rin. Pag nakakita ka ng piso, depende siguro sa itsura. Pag masyadong madumi, medyo burado na. Pero pag nakakita ka ng 25 o 5 butas, anong ginagawa kadalasan ng tao? Hinahamak. Winawalang bahala. Nakita pero, Ang sabi ng salita ng Diyos, hinahamak mo ba ang kayamanan ng kabutihan, pagtitimpi, at pagpapasensya ng Diyos? Ano ito? Habag ng Diyos. Wala naman nangyayari. Nagre-rebelde yung sa magulang ko, di naman ako kinikidlatan. Nangungopia ako sa school, wala palang school ngayon. Pinapasugutan ko sa iba yung aking module, wala naman nangyayari. Kinukupitan ko si nanay, hindi naman niya alam, wala namang nangyayari. Hinahamak mo ba ang mahabang pasensya ng Diyos? Masabi ng salita ng Panginoon, hindi mo ba alam, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? Itong kabutihan ng Diyos na ito, na ang tawag ay habag ng Diyos, kaya hindi pa bumabagsak yung parusa sa iyo. Dapat ito'y hindi magtulak sa iyo para abusuhin at hamakin, kundi magtulak sa iyo na mabilisang magsisi hanggat mabait pa ang Diyos, hanggat nagpapasensya pa ang Diyos. Magsisi ka. Magsisi ka. Sabi sa verse 5, dito natin tapusin. I'm sorry, I was aiming na tapusin natin yung 3 punto ngayong umaga. Sabi sa verse 5, but after thy hardness and impenitent heart, matigas, nang matigas, wala naman nangyayari, nagmatigas,
at hindi nagsisi, sige, walang bahalain mo ang habag ng Diyos. Sige, magpatuloy ka sa landas mo ng pagwawalang bahala sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, pagkatapos ng pagmamatigas at walang pagsisising puso, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Did you understand those words? Treasureth up. Alam niyo yung word na treasureth up? Translation, nag-iipon ka. Alam mo kung ano yung iniipon mo? Iniipon mo ang galit ng Diyos na ibubuhos niya sa iyo sa araw ng paghahatol. Naniniwala ako na sa impyerno pantay-pantay, may parusa pantay-pantay na walang hanggan, pero hindi pantay-pantay ang tindi ng parusa. Walang masarap na kalagayan. Walang kalagayan na parang kinukurot ka lang, walang hanggan. No, 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 no. It will always be the gnashing of teeth. Nagngangalit ang ngipin lagi sa hirap, pero merong mas dakila ang parusa. Lalo na sa mga tao na patuloy at patuloy at patuloy at patuloy na nagwawalang bahala sa awa ng Diyos. Lalo na sa iyo, and I think meron ngayon dito ngayong umaga, alam mo ang Ebanghelyo, alam mo si Jesus ang tagapagligtas na nagbabaliwala kay Kristo. Tingnan mo, kikilitiin ka lang ng Diyos sa impyerno, binaliwala mo ang kanyang bugtong na anak. Anong naghihintay na parusa sa iyo? O hanggang mabuti pa ang Diyos, hanggang nagpapatawad, hanggang nagpapasensya pa ang Panginoon sa iyo, magsisi ka, lumapit ka kay Kristo. At sa ating mga na kay Kristo Jesus na, purihin natin ang Diyos na siya ay naging mahabagin sa atin. Ganong kadali? O hindi ba karapat dapat lamang nung tayo nagkasala laban sa Panginoon, tayo agad ay namatay at dumiretso sa impyerno? Pero nahabag ang Diyos, nahabag ang Diyos, nahabag ng Diyos, at hindi lang basta nahabag ang Panginoon, binuksan niya ang iyong puso at dinala ka niya kay Kristo. Niligtas niya tayo. O purihin natin, tayong mga Kristiyano, tayong mga ligtas na, purihin natin ang Diyos sa kanyang labis na kahabagan. Sa mga naririto ho ngayon at maging sa mga nakikinig, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, magmadali ka. Huwag ka magbagal. Hanggat naaawa ang Diyos, magsisi ka. Magpatira pa ka sa harapan ni Kristo at sumampalataya ka sa ginawa niyang pagbabayad ng iyong mga kasalanan. Dahil yun lang ang magliligtas sa iyo mula sa puot ng Diyos na nakaipon at naghihintay na bumagsak sa iyo. At huwag mo sanang isipin na matagal pa ang panahon mo. Huwag mo sanang isipin, kamakailan lamang ho, may ginawa akong luksa dito sa IC. 23 anyos na kabataang babae. So, ang tanda ko na, tinatawag ko ng bata yung 23. 23 anyos lang siya. Titignan mo sa larawan, parang walang problema. Anong kayo matay, Brother William? Cancer sa buto. Brother Paul, 15 lang ako, di may 8 years pa. Paano paglabas mo dyan, nasagasaan ka? Nangyayari ba yon? Yes. I cannot forget si Marigold. Naalala niyo ba, William? Marigold, naservisan, dyan, nasagasaan sa may bypass. 2:00 ng madaling araw. Anong ginagawa ng 14 anyos na batang babae sa labas ng 2:00 ng madaling araw? Kasamang boyfriend. Kung di nagkakamali ng tanda, dumulas yung motor, tumumba doon sa kalsada, sabay daan ng truck. 14 anyos.
Brother Paul, 7 years old pa lang ako. Well, minsan gumawa ako ng luksa, 7 years old, nakaburol, leukemia. Minsan naman isang walang sakit na batang babae, inutusan siguro, bumili sa tindahan, nung pabalik na siya, na mali na hakbang, nahulog, bagok ang ulo. Patay. Hindi mo alam kung kailan ka haharap sa Diyos. Pero maganda, habang ang Diyos ay nagpapasensya sa iyo, lumapit ka sa Kanya at magsisi at sumampalataya ka sa kordero ng Diyos na naghuhugas, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Si Jesucristo lamang. At ang pangako ng Diyos, mapapatawad ka, mahuhugasan ka, maliligtas ka. I hope na ang kahabagan ng Diyos na ating pinag-aralan ay dalhin ka sa maaga na pagsisisi at pananampalataya kay Kristo. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka. Purihin ka sa iyong napakaganda, napakalawak, napakayaman, napakalalim na kahabagan sa amin. Malinaw ang iyong salita. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero naririto, kaming mga nagkasala laban sa iyo ay buhay pa din. Dahil ikaw ay isang Diyos na mahabagin. Lalo na sa amin, Panginoon, na iyong mga niligtas. Nasukat ang iyong kahabagan ay kumilos upang kami ay itulak palapit kay Kristo. Upang kami ay magkaroon ng kapatawaran. Salamat, O Diyos, sa iyong mahabang pagtitimpi. Salamat, O Diyos, sa iyong mayamang kahabagan. At nawa, O Diyos, ang katotohanan ito ay patuloy na magtulak sa amin sa mas masipag pa at mas masidihi pa sa pagpatay sa mga kasalanang nakatahan sa amin. Magtulak sa amin ito sa mas matindi pang paglilingkod at pagsamba sa iyo. At Panginoon, sa mga naririto na hindi pa mananampalataya ni Kristo, nawa makita nila ang iyong kahabagan. At makita nila na ito ay may hangganan. Na matutunan nila na may darating na araw ng paghahatol. Na kung saan ibubuhos mo ang iyong galit sa kanila dahil sa kanilang mga pagsalangsang at kasalanan. O Panginoon, maawa ka. Nawa, O Diyos, ang kahabagan mong ito ay hindi magtulak sa kanila papalayo at lalong magmatigas kung hindi, Panginoon, ito'y magdala sa kanila sa pagsisisi at pananampalataya kay Kristo Jesus. Ama, maawa ka po sa mga kabataang naririto. Awa ka po sa mga naririto. Meron pang nandito na alam nila na wala pa sila kay Kristo. Nagmamatigas. Mahabag ka, Panginoon. O Panginoon, mahabag ka rin sa mga bata, sa mga tahanan. O nawa sa murang edad ay paalala at paunawa mo sa kanila ang kahindik-hindik na bayad ng kasalanan. Nawa ipakita mo rin sa kanila ang napakagandang larawan ni Jesus na tagapagligtas ng makasalanan. O tulungan mo kami. Tulungan mo kami hanggang sa pagpapatuloy ng aming gawain ngayong umaga. Ingatan mo kami. Maluwalhati ka. Lahat ng ito ay hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
O mga kapatid, bago ho tayo dumako sa ating break time, as you can see, naiipon ho yung mga tao sa likod. So I would like to request yun hong mga iba nating kapatiran to move forward mamaya sa ating worship service. Yung mga pamilya, dahil magkakasama naman ho kayo sa bahay, pwede ho kayong magkakasama dyan sa likod. Again, pamilya lang. Pero yung mga naman, pwede ho dito, naka-physical distancing ho tayo dito. Ano po? So, pag-maintain pa rin natin lagi yung ating face mask. I hope may dala tayong face shield. Alam ko hindi ganun kakomportable, pero i-maintain ho natin ang mga safety protocols ho na ito. And mamaya ho, after 15 minutes, ay magsisimula ho ang ating gawain ng pagsamba. God bless po. We are dismissed. Welcome.